Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Noyes Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko, mga titos, mga titas. Ito mga kababayan ko, today is, January 19 po, year 2026 siyempre. Sa nalalapit na buwan na po ng Pebrero, na alam naman natin na mag-e-expired na yung impeachment case na na-file last year, 2025 mga babayan ko, January 6 po kay BP Sara. So ito naman po, medyo may mga nagsasabing na mga kongresista, particular si Toby Chanco po na, di ba yung nakaraan na na impeachment. Sinabi niya mismo po na nagkaroon ng bayaran po. Nangako ang dating speaker di umano ng salapi, bayad po para makapirma po sila doon sa impeachment ni BP Sara, mga titos, mga titas, mga nanay, mga tatay. Ngayon po, itong darating ng Pebrero nga, ang Makabayan Black is magpa-file again. Ang balita raw, according to Congressman Ege Erice ng Caloocan, baka isabay po may mag-file din para i-impeach naman ng Pangulo. Pero sa akin po, yung kay Pangulong Marcos, malabo po yon. Kasi numbers game nga po marami pa rin kaalyado si Pangulo Marcos po. Aminin natin po. Pero malay natin, ito naman kay BP Sara, may mga ibang congressman din na para nawawala ng gana. Yung mga datihan na congressman, lalo na isang congressman taga Mindanao, hindi ko nababagit yung pangalan, talagang eager siya to impeach the Vice President. Pero okay lang yon. Pagdating naman sa Senado, mga kababayan ko, medyo baka hindi naman ibabasura. Magkakaroon ng hearing dyan. Katulad ng sinabi ko, 9 na boto to acquit the Vice President. More than 16 or 16, ayun, goodbye to BP Sara. Disqualified na po siya any position. Maski barangay captain po, upper, hindi na pwede. Ito yung balita po natin. Medyo pero gusto ko rin matuloy yan. Maski maka Duterte ako, gusto ko matuloy yan para mapahiya dyan yung Iba kasi nagsasabi na si Amy Marcos daw na magiging judge siya Bakit siya nang na walang mangyayari? Bakit? Si Risa Ontiveros, di umano'y si Senate President Tito Soto, ang mga tulpo. Di ba? Political po yan Political practice yan, hindi naman korte yan, di ba? Numbers game nga po mga babae, ito na. Malabong umusad ang nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa negative na ang trust ratings ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pahayag naman ang isang kongresista sa impeachment. Bali, wala yung negative na yan survival na nga si Marcos, mga babayan ko. Difficult time, sabi ni Toby Chanco. Ang nagsasalita lang naman dyan na pinagtatanggol talagang yung taga Malacanang si spokesperson, pangalan nun, si Claire Castro. Siyempre, boss niya yun binabayaran natin siya mga kulang-kulang 200,000 ng sweldo Ayos lang yun. Basta pagdating sa Marso, magkakaroon na naman ng survey. Di ba? Tingnan natin kung baka mag-improve si Marcos, maging positive one na lang, hindi na negative. Si MJ Mondihar sa report. Matatapos na sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Navota City Representative Toby Tiangco may naganap ngang bayaran noong nakarang taon upang itulak ang impeachment laban sa... Yan siya mismo nagsabi. Si Congressman Toby Tiangco ng Navotas nagkaroon ng bayaran. 215 yun mga kababayan ko. Ang tanong,
kung may natitira pang pondo para bayaran yung mga pipirma dyan. Sigurado ako, yung congressman ng Leyte na dating speaker na si Martin Romualdez, allegedly, di umano, baka may ipon pa yan. Kasi nga, balak na tumakbo nga yan, pero hindi po mananalo po yan. Kasi gusto nilang demolition job nga kay BP Sara, mga kababayan ko, yung 125 na confidential fund. Pero yung trillion, billion pisong halaga ang nawala sa kaban ng bayan natin, na hanggang ngayon binabayaran natin, bali wala sa kanila. Ultimo nga si Abante, nagdadalawang isip din. Si Congressman Abante. Balita pa, tingnan natin. Sa vice, 215 na mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na kinausap raw siya ng dalawang lider sa Kamara upang kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Aniya, naipangako na raw na turang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR, tutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Dahil tanongin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang FLR sa 2026 national budget. Ayun, wala. Tuloy naman ang impeachment. Kailangan raw na incentivize ng mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa hindi na nga speaker si Romualdez, mga kababayan ko. Maybe, baka yung number hindi makaabot sa 1/3. Kasi 1/3, mga kababayan ko, mga 130 plus, pwede na ma-impeach ang isang government official. Ang pwede lang ma-impeach po, mga kababayan ko, FYI, Presidente, Vice President, Supreme Court Justice, Chief Justice, Ombudsman, COMELEC. Hindi ko lang kung iba, kung meron pa, mga kababayan ko. Ito rin natin, may sumingit eh. ang ganda ng suporta. Dahil sa bagong development, ito ang assessment ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na, Prof, ang impeachment, nagsisimula po yan sa House Kamara, of Representatives. siyempre. At hawak po nila ang Kamara ngayon. Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi, although ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming po pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Ngayong tapos na ang 2025 elections, Basta itong taon na to, sa February, ito nang huling barahan ng Makabayan Black, yung mga anti-Duterte dyan. Kasi pag 2027 na po, pumasok na ang year 2027, magkakalasan na yan, magkakalipatan na yun eh. Turncoatism na yung mga babayan ko. Siyempre, kung sino magiging pangulo dyan, doon sila kakabit, mga babayan ko. Kaya lang, wala na sanang mga lintek na mga flood control na yan kasi sanhi yan. Source yan ng corruption, mga babayan ko. Kung mananalo si BP Sara bilang pangulo, sana naman huwag nang maulit yan, yung mga nagkamal ng pera. Sana malimit ang mga perang pumapasok dyan sa mga kongresista. Biruin yung mga babayan ko, 20 million pesos pala ang nakukuha ng mga bawat congressman. Siyempre, mga operation expenses, mga babayan ko. At iba pang mga community membership kasi may bayad po yun eh. Mga allowance, sweldo, at may for the boys ba yan? Kasama ba yung bonus dyan? Yung bonus break na sinasabi ni Toby Chanco na bago mag-undas, bago magpasko, o baka pati mahal na araw, may pera pa rin sila, mga kababayan ko. Kasi pinamimigay daw yan sa mga constituents nila. Sabi ni Marcos, bawal na raw mag-distribute ang mga politiko sa mga, mga nasa laylaya, mga babayan ko. Tuloy natin. at puno ng isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, giit ng profesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga malay. politiko. Lalo nga po yung May malay mo, kasi maka 130 plus lang nga, tuloy yan sa Senado, article of impeachment ng mga babayan ko. Pero ang sinasabi ko nga paulit-ulit, ang bola nito
ay mapupunta na sa Senado, sa impeachment court. Oh. Alam naman natin kung sino mga boboto to acquit the Vice President. Pagpalagay natin mawala si Bato, kasi hindi napapakita siyempre nagtatago siya Si Chis Escudero, sino ba yun? Si Mark Villar. O kasi siyam ang minority ngayon yung ibang mga majority, si Rigarda, si Subiri, o sino pa ba? Yung isang Villar na babae. O, siyam, acquit na. Terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote lame duck. Malaking factor din ayon sa political analyst ang negative 3 trust ratings sa presidente na bumungot. Inimdak na nga si Pangulo Marcos. Survival na lang ba? Tatapusin na lang ang termino niya, mga kababayan ko. Wala na Halos 2 years plus na lang ang magiging termino ni Pangulo Marcos Palpak pa yung mga naunang termino niya. Yung unang 3 taon niya, mga babayan ko, panay kapalpakan. Walang major project. Meron naman, may major project ni Pangulong Duterte, pero okay lang sige, i-credit grab mo na. Sabi ni Auntie Claire niya natapos po ito sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi sa inyo na, saksak niyo sa baga niyo. Ay nako. Sa mga Pilipino, pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Sa pagtataya din ni Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko sa Kaya naman mga politiko kung sino yung malakas, doon kakapit. Diba? Ganun talaga ang natin ang sistema natin suporta sa Pangulo, lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa... tingnan nga, yung last election, Mayo 2025, ilan ba ang nanalo doon sa mga bataan ni Marcos? Si Amy Marcos at saka sino ba yon? Si Camille Villar, mga kababayan ko. Inendorso ni BP Sara yan. Nanalo. Hindi ko lang alam kung sino yung mga ticket ni BP Sara dyan. I-endorse ba niya? O sana may makapanalo man lang dyan na maski maka-4 man lang. O, kasi may mga natitira pang mga Duterte supporter At saka huwag nyo kaming mamaliitin. Ang taas pa rin ng malakas pa rin ang mga supporter ni BP Sara, lalo kay Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Sasabihin ni Diga doon, wala, 3 milyon lang naman kayo mga DDS kayo O sige. Kaya para si Bongo ilan ba? 24 million? Di ba? Nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich area. Mga kababayan ko, Visayas, Mindanao, ang lakas si BP Sara. Balas Luzon, bababa si BP Sara. Sa Metro Manila, halos 50-50, mga kababayan ko. Makakuha ng boto si BP Sara ng mga 25 or 28 million votes. Sigurado na yon. Alam ko, bababa ang boto ni BP Sara kasi yung Vice President siya, nakakuha siya ng 32 million. Mababawasan po yan. Pero yung 28 million, sure win na rin yun. Yes, na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Yun na, mga babayan ko. Ilang linggo na lang, 3 weeks bago mag-expire ang impeachment ni Sara Duterte last year.
Tingnan natin. At alam natin, Makabayan Black po ang mag-file. At ang magpa-file din, di umano. I don't know kung DDS ba or Makabayan Black din to impeach the president naman, mga kababayan ko. Kay Pangulong Marcos naman, kung may magpa-file dyan, medyo malabo yan. Kay BP Sara, medyo baka 60-40 o 50-50, mga kababayan ko. Shoutout muna tayo, ha. Si Ato Ruby Vlog, Cherry P Vlog, Ma'am Shipe, Evelyn Official ng Macau, Tugang Michi Tigerfield, Sinjin Vlog Official, DJ Oxy Stab, Elisa Deyu, Sherlyn Mendrano, Kapango Vlog, Pretty Jane Barona Vlog, Daisy Bonds, si Professor Bonds, Mirna, sangkatutak ng apelido, Alcantara, Smiling Face Channel, Pasaway Vlog, Chubby TV, Mamalin, Amlena Vlogs, Bet Pilapil, Dong Rebs, A Heart Purple, Koki Hero, Missy Rosco, Mark Anthony, Briones, Franz Billy, Ams Vlog, Bayang Godang, Sherman, Jovan, Kim, Nanay Eva, Emilia Brosas, Emilia, ano na? Log TV, si Olga, Doc Judes, Doc Judayan, Cecil Bacus, Kaligatan TV, Ellen Cruz, Nora Padero, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, BGT, Ebrin Vlog, ay, nad kaya, Glendy Anwer, Marites Coho, Charles Lumawig, Mayan Vlogs, May Loves, Priya Official, Arian Music Lover, Clip Chill, DJ Air Mix, Luz at si Gina Rao, mga kababayan ko. Obserbahan na lang natin kung anong kikilos ng mga Makabayan Black at ibang mga congressman dyan, mga kababayan ko. Paki-like, share lang po, and subscribe. Maraming salamat po at ingat kayo. Bye!